Magandang araw mga ka-recipe. So for today's video ay magtuturbo naman tayo ng isang buong manok na sobrang juicy at sobrang sarap. Bale, nung isang araw pa pala ako nagki-cravings ng lechon manok, kaya naman naisipan ko na lang gumawa. Kasi naman dito sa Malaysia, may mga nabibili naman dito ng mga lechon manok. Kaso hindi ko masyadong bet yung lasa. Mas bet ko pa rin talaga yung lasa ng nasa Pinas. Bago yung lahat na yan, syempre pumunta muna ako sa grocery para mag-grocery na rin. At bibili na rin ako ng syempre ng isang buong chicken. At sakto pa talaga paglabas namin ay bigla namang umulan. O diba kapag sinuswerte ka naman talaga. At pagkatapos nga ng mga 7 minutes ay nakarating na agad kami dito sa grocery. Bali, malapit lang din pala to sa bahay. Kaya naman pag naisipan namin kung mag-grocery ay dito talaga kami tumatakbo. So bali, pagpasok mo nga pala dito sa entrance ay ito yung bubungad sa'yo, yung mga prutasan. So kumuha na lang kami nitong malaking pakwan, 2 peraso yan. Masarap kasi yung i-blender at gagawin mong juice. So kumuha na rin ako nitong lettuce. Naisipan ko na rin kumuha nitong luya. So masarap tong ilaga sa umaga kasi medyo masakit yung aking ngalangala kaka-voice over. So kumuha na rin ako nitong carrots. 1.37 ringgit lang siya. 3 piraso na siya. O diba murang-mura. Kumuha na rin ako nitong wrapper. Kumuha na rin ako nitong walang kamatayang hotdog at ng fishball. So bali 2 klaseng fishball yan. Kumuha na rin ako nitong Coke syrup. Pero wag namang araw-araw iinom ng Coke. Para naman hindi maagang matigok. Charot. So yung iba nga pala dyan ay hindi ko na nabidyuhan. So nagbayad na kami dito. At pagka-uwi nga namin ay nakita namin itong mangga. Sobrang mura lang. At sobrang fresh pa niyan. Bargain na bargain yung presyo. Sa halagang 20 ringgit ay meron ka ng 5 kilos ng mangga. Kaya naman bumili na kami ng 5 kilo. Syempre, i-stack na namin yan at masarap din niyang gawing juice at gagawin ko yung Graham next time. At pagka-uwi ko nga sa bahay ay inisikaso ko na itong aking manok. So bali pinalinisan ko na rin yan. So yung pinagpalinisan ko nito ay hindi naman tinanggal yung liek at saka yung puwet. Kaya naman ako pa rin yung nagtanggal pagdating ko sa bahay. And then hinugasan ko pa rin yan ng 2 beses para make sure na malinis talaga. At tinimplahan ko na nga ito. So bali naglagay ako dito ng 1/2 cup ng toyo. And naglagay na rin pala ako dito ng paminta. Black pepper yung ginamit ko. Naglagay na rin pala ako dito ng konting chicken powder. Mga 1 tablespoon para mas malasa. And ito talaga yung pinakasikreto para mas masarap ang iyong lechong manok. So masamasahin mo siya ng konti. I-massage mo para kumapit yung lasa. Pagkatapos ko yung mamassage ay isinet aside ko muna para naman ma-marinate siya kahit mga 30 minutes lang. And maghihiwa na rin pala ako dito ng gagamitin nating sangkap. Yung ilalagay natin sa loob ng chicken para mas malasa. So ano ko ang hiniwa? Syempre yung mga bawang. So bali 3 buti lang ito. And then hiwaan ko lang to ng maliliit. Masarap talaga kapag maliliit ang hiwa ng bawang kasi mas lumalabas talaga yung lasa niya. At bukod pa nga dyan ay syempre kasyang-kasya to sa loob ng chicken kapag nilagay na mamaya. At ang next ko namang hihiwain na itong mga lemongrass. So bali 4 na piraso yan and then tinanggal ko lang din yung ulo. Binalatan ko lang din yan yung isang layer para matanggal yung mga itim. Iba rin kasi nagagawa talaga ng aroma ng lemongrass. Mas masarap at mas mabango talaga. Ang pinakasekreto talaga para mas lumabas yung lasa ng lemongrass ay pulo-puloin nyo yung dulo para mas lumabas yung lasa at mas kumatas siya. So last ko namang hihiwain na itong mga sibuyas. Bali yung hiwa ko dito ng sibuyas ay maliliit lang din katulad nung hiwa ko sa bawang. And pagkatapos nga ng mga 30 minutes ng pagmamarinate sa manok, so ilalagay na natin yung mga sangkap sa loob. So una ko nga nilagay itong mga lemongrass. And then syempre nilagay ko na rin yung mga bawang at saka yung mga sibuyas. Bali nagmamadali na rin pala ako dyan ng konti kasi medyo late na rin yan para naman umabot sa dinner kasi medyo gutom na rin kami ng mga time na yan. Ito talagang lechong manok. Ang masasabi ko na medyo hindi siya masyadong matrabaho kasi nga diba imamarinate mo lang yung chicken, maghihiwa ka na ng konting sangkap and then lulutuin mo na lang siya sa oven o kaya kung wala kang oven ay pwede naman to sa air fryer. So bali yung natirang sauce ay nilagay ko rin siya sa loob para mas malasa. Then nang okay na nga yung oven ko dyan ay naka-preheat na rin ng 220 degree na mga 1 hour. So itong chicken na ilalagay na natin sa kanyang kalalagyan para masentensyahan na. Charot. Pagkalipas nga naman ng 1 oras ay sinilip ko siya. Medyo hindi pa siya masyadong luto kaya naman binaligtad ko para naman yung kabila naman yung maluto at nag-add pa ulit ako ng another 1 hour. So bali halos 2 oras ko rin pala itong niluto para naman make sure na mas masarap talaga. At pagkatapos nga niyan ay eto na, luto na yung ating napaka-juicy. Sobrang sarap na. Lechon manok o diba talaga namang happy na naman ang mga sikmura namin nito mamaya. Sobrang nakakatakam talaga kapag ganito yung fried chicken o diba kulay pa lang talaga at amoy pa lang talaga ay naku magugutom ka na naman talaga. Kapag ganito talagang ulam yung iahain sa'yo ay ewan ko na lang talaga naman makakalimutan mo yung pagdadiet at sasabihin mo na bukas na lang kasi na naman kapag ganito yung ulam ay siguradong tataob yung kaldero. Kaya naman kung nag-iisip ka ng masarap na ulam ay ito na lang yung gawin mo. Sobrang dali pa kung tinatamad ka o diba. Yun lang po. Salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye. Follow nyo na rin po ako para naman updated po kayo sa next na i-upload kong recipe. Salamat po.